Hey, God's morning mga kapatid. Muli sa ating muling pagkikita sa araw na ito, ngayong umaga. No? Pagkikita via online. Ay muli tayo ay ngayon po ay araw ng Thursday, September 25, 2025. No? 25. Yan. At ngayon po ay ating tunghayan ang isang popular verse at ito po ay ang talata mula sa John. Pangungusap natin po yung Jesucristo mula po dito sa John 14 verse 6 at pamagatan natin itong walking the way. No? Ano ba tayo? Saan ba ang tamang daan? Paano ba tayo lalakad? No? So, walking the way, living the truth of Christ. At ngayon, sa ating panimula, tayo ay pangungunahan sa pananalangin at pagbabasa ng talata ng aking partner. God's morning mga kapatid. Yan. Tayo po ay babasa sa John 14 verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Tayo po ay manalangin. Panginoon ng Ama na sa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng kalakasan ng katawan, sa pagbibigay mo sa amin ng patuloy na pagbibigay ng iyong banal na salita, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa walang sawang pagmamahal at patnubay. Salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muling nakatipon-tipon upang pag-aralan ang iyong banal na salita. Hinihiling po namin ang iyong presensya sa aming pagtitipon. Buksan po ninyo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang inyong kalooban. Ang mga katotohanang nais mo iparating sa amin sa pamamagitan ng aming pag-aaral. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pangunawa. Gabayan po ninyo ang aming tagapagturo na ang aking asawa, Panginoon, upang maibahagi niya ng malinaw ang iyong salita. Tulungan po ninyo kami na maging masunurin sa inyong mga aral at maisapamuhay ang mga ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sa lahat po ng papuri at pasasalamat ay aming tinataas sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At dito sa ating binasang talata, again, sabi nga ito ay isang popular verse. No? At itong ating talatang ito ay nangyari ito po noong huling hapunan o yung kilala rin natin sa tawag na Last Supper. No? Dito sa huling hapunan ito ay kasama ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad, kanyang mga disciples bago siya ipako sa krus. No? At dito sa chapter na ito ay sa chapter 14, ito po ay sabi nga ay ito yung paghahanda ng ating Panginoong Hesus. No? Paghahanda niya sa kanyang mga alagad at dahil ito ay sabihin na natin ay pamamaalam, no, sa kanyang pag-alis, no, physically, no, hindi na nila makikita, no, ito yung huling, hindi namang huli pero yung pamamaalam, ito yung paghahanda na natin sa mga disciple, no. At dito tila kung ating titingnan yung konsepto nito ay kung namamaalam, bakit, no, naguguluhan. Oo, at naguguluhan. At kung titingnan natin, mixed emotion itong mga alagad dito. Naguguluhan, natatakot sila dahil sa sinabi ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga niya doon sa John 14 verse 2 and 4, no? Ang sabi po niya doon ay ito. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pumunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan?
3. Kapag inihanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko saan man ako naroroon. Amen. So, dito po, no, sabi niya, aalis ang ating Panginoong Hesus para ipaghanda ng lugar, no? At dito ipinapakita at itinuturo ng Panginoon Diyos yung destination, no? Ano nga ba yung destination, no? At paano nga ba tayo ano yung ating kalalagyan after this life, Pero sa yugtong ito rin, doon sa verse 5, doon sa sumunod na talata, ay meron nagtanong. Sino po yon? Si Thomas. Isa sa kanyang mga disciples na kilala rin Thomas bilang isang, sabi nga, the doubter o isang mapagduda, no? Arang sa kanyang mga disipulo, isa sa hindi magandang pangalan, si Thomas na mapagduda. Ito sa ating panahon ngayon, marami ang nakakarinig ng salita ng Panginoon Diyos na nagdududa. Maaari sabihin natin, si Tomas, minsan tayo din yun. Tayo din si Tomas sa ating buhay. At doon, sa yugtong ito, bago yung ating talatang binasa, ating main context, ay tingnan natin, tunghayan natin yung yugto na ito, doon sa verse 5. Sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Amen. So yun. Kaya po doon na sumagot ang ating Panginoon. Doon sa binasa natin, I am the way, the truth, and the life. At dito po sa ating talakay, sa ating verse ngayon, dito sa verse 6, ito po ay isa sa mga pinaka-powerful at foundation verse na masasabi natin, pinangahawakan natin bilang mananampalataya, tagasunod na ating Panginoong Kristo o tinatawag natin tayong mga born again. Dito ipinapahayag ng ating Panginoong Hesus ang kanyang unique identity at ang kanyang essential role sa ating relationship with the Lord, with the God the Father, o the Godhead, yan po yun. Dito pinapakita niya yung kanyang unique identity, na siya lang, Sabi nga, wala nang iba. Only Him, only God, only Christ. At ang kanyang role na ito, upang tayo ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos Ama. Sabi nga, hapon, di ba pinatungkulan natin, our Lord is our path, ang ating daan, ang Holy Spirit, ang ating sasakyan, at ang Abba Father, ang ating destination. At katulad nito, He is the way, the truth, and the life na sinasabi sa atin na ating Panginoong Jesucristo. At dito sa ating pinag-uusapan ngayon na pinamagatan nating walking the way, living in truth of Christ, ito po ay, sabi nga ay, nagbibigay sa atin ng kapahayagan patungkol sa ating pananampalataya. At dito, ating himayin ang talatang ito. Doon sa unang bahagi, sinabi niya, I am the way to God. Ibig sabihin, I am the only way to God, sabi ng ating Panginoon Kristo. Dito mga kapatid, malinaw na sinasabi ng ating Panginoon Jesus na siya lang ang tanging daan. Hindi siya isang daan. Maaaring sabihin natin, is one of the option. No, hindi po. Dito sinabi niya, siya lamang ang natatanging daan. Walang ibang daan kundi siya. Kung ayaw nating maligaw, minsan inisip natin may alam akong shortcut. No, hindi dyan. Hindi. But this, sabi ng Panginoon, He is the only way. Meaning, there's no other path, there's no other religion, or there's no other philosophy na pwedeng magdala sa atin sa Diyos Ama. Only a relationship with God. It's not a relationship. It's not a religion. It's a relationship to God. Siya lamang po. Ang kailangan natin, magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa Diyos. Kung tama ang relasyon natin sa Kanya, makikita natin na tayo ay namumuhay sa Kanyang way, sa Kanyang truth,
at sa kanyang buhay. Kaya nga po para sa atin, tayo, mga mananampalataya, mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo, ito po ay nagtuturo sa atin na ang salvation at access sa Diyos ay exclusively through accepting Jesus as our personal Lord and Savior. Kaya nga kung wala ka pang, hindi ka nakatitiyak o sa relasyon mo sa ating Panginoong Kristo, this is the time, no, na tayo ay magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Hindi pa too late. Sabi nga, from the moment na gusto mong makatiyak sa relationship mo sa Panginoong Kristo, this is the time, no? Sabi nga po, ang ating Panginoong Kristo ang tunay na nagkokonekta sa atin sa ating Panginoong Diyos. And doon sa sumunod na word, no, sabi niya, and that real, no? Ibig sabihin, the real truth. Ano nga ba itong tunay na katotohanan? Sa isang mundong ito na puno ng iba't ibang claims and benefits, no? Lalo na ngayon, naguguluhan tayo doon sa issue ng, again, flood control, no? Sino nga ba talaga yun? Maka-Diyos ba talaga? Tinitingnan natin, ano? Maaring maka-Diyos siya, pero nahulog siya doon. At katulad ng Balaam doctrine natin, na nakikita na even si Balaam, no, na propeta ng Diyos, ay nahulog, no, doon sa silaw ng salapi, no, sinasabi sa 2 Peter 2, no, sa Exodus, no, na sabi nga ay makikita natin, no, na for the love of money is the root of all evil, no, na makikita natin na kung tayo ay masisilaw sa salapi, yan ang maghihiwalay to relationship with other people, no. Tapos tandaan natin, napaka linlang ng mundong ito, no, at ang mundong ito na ang daming kine-claim, no, subalit tandaan po natin, He is the real truth, ang ating Panginoong Jesus. He is, sabi nga, si Jesus ang absolute, no, at unchanging na katotohanan. Hindi po yan mababago. No one can change it, no? Dahil ang Panginoong Kristo, isa nababago na lang yan because madali tayong matangay ng hangin, madali tayong matangay ng alon na hindi tayo nagpo-focus. Focus sa salita ng Panginoon Diyos. Sabi nga, ang ating dapat pagpokusan is the real truth. Ano nga ba yung sinasabi ng Biblia? Ano nga ba? Ano ba itinuturo nito sa atin? And it's always pointing to the north, the real star. Sino yun? Si Jesus Christ. From the beginning, from Genesis to Revelation, it's all pointing to Jesus Christ. Hindi lang siya nagsasabi ng totoo. Siya mismo ang katotohanan. Si Kristo mismo ang katotohanan. At ang teaching ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang karakter, ang kanyang buong pagkatao, ay ang standard ng truth. Sabi nga, this is the bottom line. This is the standard ng truth. Walang ibang katotohanan kundi sa ating Panginoon. At sa Kanya natin makikita ang wisdom at understanding na magpapalaya sa atin. Sabi nga, diba? Alam natin, very popular, John 8 verse 32. Sige, basahin po natin. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. If you know Christ, if you have a relationship with Christ, yan ang sinasabi ng Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. Tandaan po natin, ating Panginoong Jesus ang source ng spiritual na buhay natin. At kinakailangan po natin ang katotohanan ito. At sa buhay natin ito, sumunod na talata, He is the life and the life ng ating Panginoong Kristo. Hindi lang ito tumutukoy sa physical life, kundi sa eternal life and abundant life. Na yan po makikita natin sa John 10 verse 10. No? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Yan. Yan po yung sinasabi ng Panginoon, eternal life and abundant life. Pero meron na ako na sa talata. Sabi nga, the enemy come to kill, steal, and destroy. Again, ulitin ko po, he wants to steal your blessing, he wants to kill your dreams, and he wants to destroy your relationship. Yan po ang work ng thief.
Yan po ang work ni Satan. Satan is the thief. Why? Because wala siyang pag-aari sa mundong ito. Everything has made by our God. Our Godhead. Sila po, ang ating Diyos, ang naglalang ng lahat ng bagay nito. Even us. Lahat ng kakayahan na meron tayo, galing yan sa Panginoon Diyos. But the enemy will always steal it. Steal your blessing. Ayaw niya na magbahagi ka ng salita ng Panginoon. Ayaw niya na magmahal ka. Ayaw niya na magkaroon ka ng kapayapaan. Ayaw niya na magkaroon ka ng kalakasan. Yan po yun. Because ang mundong ito is corrupted by Satan. Because pag lagi nating pipiliin ang mali, ang kasalanan, you choose to rule Satan in your life. Sabi nga, pinigilan tayo ng Panginoon na wag natin puntahan ang life of knowledge of evil and good and evil, no? Pero pag inabuso natin ang pagpapala ng Panginoon Diyos, nanahan tayo sa sarili nating kakayahan, pinili nating magkasala, pinili nating mamuhay ng hindi ayon sa Panginoon, magkakaroon tayo ng makakapasok sa atin si Satan at magagawa niyang i-steal ang blessing natin, kill ang dreams natin, at destroy ang relationship natin sa sino mang tao at sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang ating Panginoong Jesus ang source ng ating spiritual na buhay. Kaya kailangan natin ang Panginoong Jesus bilang ating daan. Isang buhay na may purpose, kapayapaan at kagalakan. Both now at sa pagdating pa ng panahon in eternity. Ito ay isang transformed life na ibinigay niya na sumampalataya tayo sa Kanya. Kaya nga doon sa sumunod na talata, di ba? Na no one comes to the Father but through me. Sabi ng ating talata doon. Walang makapupunta sa Ama sa pamamagitan, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po ang nagpapatunay ng exclusivity ng statement. Walang ibang paraan. Isa lang binigay ng Panginoon Diyos na ginagawa pa minsan complicated natin. Walang ibang paraan para makalapit tayo sa Diyos Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Siya ang tanging mediator natin. No one. Walang ina, walang kung sino-sino mang sinasamba-samba natin, kundi si Jesus Christ lang. Sabi nga sa atin ng 1 Timothy 2 verse 5. Sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin sa Diyos. Amen. He is the only one. This means na ang ating relationship sa Diyos ay nakasalalay sa ating relationship sa ating Panginoong Hesus. Wala sa iba. Only one name, Yeshua. Jesus Christ. Kaya nga, dito, tunghayan din natin ang ilang misconception o misunderstanding dito sa talatang ito. Minsan, iniisip ng iba na ang statement na ito ay nagpapakita ng intolerance o pagiging narrow-minded ng Christianity. O yung tinatawag nating, sabi nga, intolerant o exclusive ang Christian faith. Sabi nga, however, sa ating mananampalataya, this is not about excluding people. Hindi po yun. But about the unique provision ng Diyos para sa salvation. Dahil ang gusto ng Panginoon Diyos, isa lang. Huwag na tayong mapahirapan. Hindi yan sa ritual, hindi yan sa ating mga nakagawian. Hindi po yan. Only Jesus. It emphasizes the uniqueness of Jesus. Siya lang ang natatangi. Kaya nga po siya lang yung natatanging sacrifice. Wala na tayong ibang mahahanap
na katulad ng sacrifice na ito. At hindi ito kailanman magkukulang ng pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Sabi nga, it's the only way for inclusion, not a tool for exclusion. O sabihin natin, ito ang tanging paraan para sa pagsasama-sama natin, hindi isang tool para sa pagbubuklod o sa pagbubukod. Sabi nga, kaya tayo dapat mga Kristiyano, dapat tayo ay nagtutulungan. Hindi nagsisiraan, nag-aawayan. Kung ang iglesia ay nakasentro sa kanyang paninira sa ibang iglesia, then that is not the way of Christ. At hindi yan ang faith ni Christ. Tandaan natin, all paths lead to God. Pero minsan dito sa tinatawag na ito, may conflict. No? Minsan dito sa tinasabing all paths to lead to God, ito ay direktang may nagsasabi ng paniniwala ng lahat ng reliyon o spiritual path ay eventually magdadala sa Diyos. Halimbawa, iisa lang naman yung Diyos. No? Wala namang, lahat naman ay papupuntahan natin kahit ano pa ang religion mo. Sabi nga, pinaalalahanan tayo ng Panginoon, beware to the false teaching. Yun sinasabi nating Balaam doctrine. Dahil marami ngayon ang mga nagtuturong huwad. Marami ngayon ang nakasentro sa mga vested interest ng mga physical, material na pangangailangan lamang. Nakasentro lamang doon. At maraming nagtuturo ngayon na hindi align sa teaching ng ating Panginoong Hesus. Hindi align sa daan na ito na sinasabi ng Panginoon. Kaya nga po, minsan nalilihis na tayo na kinakailangan nating gawin ang mga bagay nito para maligtas tayo o para magkaroon tayo ng tunay na relationship sa Panginoon. Kaya nga, walking in the way na sinasabi nito ay nangangahulugan ng paggawa ng mabuti para i-earn ang salvation. Minsan marami nagsasabi doon, yan, mag-tithes ka para pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Maling-mali. Why? Kasi ang ating Panginoon Diyos ang tunay na pagpapala sa buhay natin. At kaya tayo sumusunod, nagagawa natin ang mga bagay na yan because of Him. Kaya marami ngayon ng Kristiyano nakapokus sa mga material things. Kaya ngayon, ang mundo natin, ano nangyari? Nagpayaman na nagpayaman ang mga tao. Na siya ngayon mawawasak sa mundong ito. Kaya nga po, sa ating pananampalataya, ito po yung nagtuturo sa atin na ang salvation natin ay dahil lamang sa grasya ng ating Panginoon. By grace, through our faith sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa pamamagitan ng gawa. Kaya nga sabi sa atin, Ephesians 2 verse 8 and 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. Kaya nga, hindi natin dapat ipagmalaki. Mas natutuwa pa ngayon Diyos Kuminsan doon sa mga tao na nagigilt sila kasi hindi nila maibigay ang kanilang ikapu. Bakit? Kasi totoo sila sa sarili nila. Alam nilang kulang sila sa Panginoon. At ito rin yung magiging hagdan nila upang magbigay sila ng tunay. Again, it's an act of faith. Hindi yan sa amount. Kundi ano nga ba nilalakaran mo? Tunay nga ba ang nilalakaran mo? O natatakot kang mawala ang mga bagay, kaya mo ginagawa ang bagay niya?
Ang paggawa ng mabuti ay resulta ng salvation, hindi ang paraan para makamit ito. Kaya nga, it's an act of faith. Everything you do, baptism, sharing the Word of God, joining sa ministry, pagbubukas ng gawain sa iyong kumpanya, sa iyong buhay, sa iyong pananampalataya. And that is the way na sinasabi ng Panginoon. And that is the only way na sinasabi ng Panginoon. Inilalagay natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating lahat ng daraanan, sa ating buhay, at sa lahat ng katotohanan na meron tayo. At ito, ang paggawa ng mabuti, ay resulta ng pananampalataya natin. Kaya nga, ang iba iniisip itong John 14 verse 6 ay purely tungkol sa afterlife. No? Ay, matagal pa naman yan. Pero mga kapatid, it is about eternal life. It's also call us to live transformed life. Ang buhay na nabago. Hindi doon sa pananampalataya. Ang pagsusulit natin, paano ba natin nabago ang buhay natin? Nasa atin ba yung pagsisisi sa tuwing tayo ay magkakamali, nagkakasala, nagkukulang sa Diyos? We all know na hindi natin kaya maging perfecto. Pero kaya nating ilagay ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin na handang magsisi at handang magpabago sa Diyos. Sa isip, sa salita at sa gawa. And that is the transformed life. Ngayon dito sa lupa. Walking in His truth daily. Ang tunay na katotohanan sa ating buhay. His truth. Tayo ba ay namumuhay sa kasinungalingan sa mundong ito o sa katotohanan? Kaya nga mga kapatid, sa aral na ito, embrace Jesus as your only way. Lagi nating tatandaan na ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang tanging daan. Hindi si pastor, hindi kung sino man ang leader mo, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi ka pa nakakommit sa ating Panginoong Jesus, ang unang step ay tanggapin siya bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas. Ito ang simula, iyong pagiging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kung saan tayo ay na-born again spiritually. Nagkaroon ng bagong buhay. Ikalawa, live by His truth. Mamuhay tayo sa katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo. Living in the truth of Christ. Ito ay nangangahulugan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. The Bible. Sabi nga, araw-araw. Upang malaman natin ang kanyang katotohanan. Hindi yan tuwing Sunday lang. Lagi tayong meron time. Marami tayong dahilan pag ayaw natin. Pero pag gusto, may paraan. Hindi kailanman makahadlang ang Diyos o ang salita ng Panginoon Diyos, ang pagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos sa ating mga gawain. We need dedication and passion. Allow His Word to guide your decision. Shape your character and maging basis ng iyong worldview, ng iyong pananaw sa mundong ito. Align your thoughts and actions sa biblical principles. Ikatlo, walk in His way. Walking in the way, sabi nga. Walking in Jesus on the way. Makikanta ganun. Matandang kanta na ho yun. No? Ito ay tungkol sa practical application ng iyong pananampalataya. Ano po yun?
live a life na nagre-reflect ng karakter ng ating Panginoong Yesus. This means turning away from sin, repentance, at pursuing holiness. Hindi para magmayabang, hindi para makita ng social media, ay banal tong taong ito. No. It means you are, sabi nga ay, may pag-amin ka doon sa mga kasalanan at pagsisisi doon sa mga kasalanan iyong nagawa. And that is how you pursue holiness. Hindi para ma-earn ng salvation. Hindi natin kayang gawin yon. Kundi bilang response sa grasya ng Diyos na tinanggap natin. Yung salvation ibinigay na sa atin. Kailangan lang nating tanggapin. At pagsisihan ang mga kasalanan natin noon, ngayon at magagawa pa. It also means loving others, serving your community, at living with integrity. Gamitin natin ating mga buhay para sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Iwasan na po nating utusan si Lord. Mabuhay tayo na sumusunod sa Panginoon Diyos. Iwasan na natin na ang tingin natin kay Lord ay genie. Na all your wish. No? Sabi ng genie, your wish is my command. Minsan ang tingin natin kay Lord ganun. Maltanan natin. Mamuhay tayo sa kanyang way, sa kanyang truth, at sa kanyang buhay. Kaya, sa ikapat, experience His life abundantly. Allow the Holy Spirit to empower ang bawat isa sa atin to live na binagong buhay o transform life. Mamuhay tayo na nabuhay na tayo, na na-transform na ang buhay natin. Kung dati puro pagdududa tayo, ngayon puro pagpupuri na sa Panginoon. Kung dati puro reklamo tayo, ngayon puro pagpupuri na sa Panginoon. Kung dati tamad tayo, ngayon puro pagpupuri na sa Panginoon. Tamad in a way na tamad tayo magbasa ng Biblia, umattend ng Bible study. This is the time para baguhin natin yung sarili natin and go back to Him. Seek to grow in your relationship with God. Seek Him. Seek Jesus Christ. Available po yan. Na minsan inaamag na lang saan mang patungan. Excuse me po. Maaaring yan ay sa mga tukador. No? Ano po yun? Ang Biblia. Seek to grow in your relationship with God through prayer, worship, and fellowship with other believers. Gamitin natin ang pagkakataong ito habang nabubuhay tayo. Panalangin natin ang bawat isa. Magpuri tayo, mag-aawitan. Papurihan natin siya na ang laman ng kwentuhan natin ay hindi ang buhay ng ibang tao, kundi ang buhay na binago ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kapwa mananampalataya. Mga kapatid natin sa Panginoon. This is the real life that Jesus promised. Yan po ang pangako ng Panginoon Diyos. At makikita natin ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng ito. At ikaw uli, share the good news. Sharing is caring. Kung ang ating mga natututunan o mga salita ng Panginoon Diyos ay binabahagi rin natin sa iba. Kaya nga po ako nagpapasalamat sa mga nag-share ng video na ito, sa mga sharer ng video na ito. Because the honor is God. And it's an honor na makapagbahagi po ng salita ng Panginoon Diyos. At sa bawat pag-share natin ng Word of God, tandaan natin, it reflects to our life. It reflects
sa buhay natin, kung paano natin siya ginagawang daan ng buhay natin, kung paano natin siya ginagawang katotohanan ng buhay natin, at kung paano siya nagiging buhay mismo ng buhay nito. Bilang isang taong nakahanap ng way, truth, and life sa ating Panginoong Hesus, may responsibility tayo na ibahagi ang mga mensahe na natututunan natin sa iba. Huwag nating gawing stock knowledge ang lahat ng ito. Imbak lang tayo na imbak, pero hindi naman natin ibinabahagi. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Once we learn, immediately share it to others. Invite them. Invite every people in your life, especially your family, to experience the salvation and abundant life found only in Christ, sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagtatapos dito sa ating tinalakay, mula dito sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father but except through Jesus Christ. Ito po ay hindi lamang isang simpleng pahayag. Ito ay isang foundational truth para sa ating mananampalataya ni Kristo. Pinapakita po nito ang centrality ng ating Panginoong Hesus sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Isang mundo sa mundong ito na puno ng iba't ibang paniniwala, filosofiya at ang deklarasyon na ito ng ating Panginoong Hesus, na siya ang daan, na siya ang katotohanan at ang buhay. Ito po ang nagbibigay ng malinaw na direksyon at katiyakan ng anumang pinaniniwalaan natin. Ang pagtanggap sa katotohanan ito ay nangangahulugan ng personal na desisyon na sundin si Kristo, na namumuhay ayon sa kanyang mga turo at nagtitiwala sa kanyang sakripisyo, sa sakripisyo ng ating Panginoon Kristo para sa ating kaligtasan. Ito ay isang patuloy na paglalakbay ng pananampalataya natin, kung saan ang ating Panginoong Hesus ang ating gabay, ang batayan, ang ating pangunawa sa Diyos at ang pinagmulan ng ating tunay na walang hanggang buhay. Kaya ang hamon natin, manatili po tayo sa daan. Yakapin po natin ang katotohanan at mamuhay sa buhay na inaalok ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. At ngayon naman, dadako tayo sa reflection ng aking partner. Winnie Reflection. Ang title ka na. Winnie. God's morning. Muli, mga Winnie kapatid. pala. Winnie. Ito po ang aking reflection ngayong umaga sa ating banal na salita na ating pinag-aralan ngayong umaga ito. Dito po ay sinasabi na tanging si Hesukristo lamang ang tanging nag-iisang daan at tagapamagitan patungo sa ating Ama, sa ating Diyos Ama. Si Jesus ay hindi lamang nagtuturo ng katotohanan, kundi siya mismo ang katotohanan. Sa pagsunod kay Jesus, matatamo natin ang tunay na buhay na walang hanggan. Sa ating pananampalataya kay Jesus, magkakaroon tayo ng personal na relationship sa ating Panginoong Hesukristo na magbabago sa ating buhay. Sa pamamagitan ng relasyon natin kay Jesus, maiiwasan natin ang gawa ni Satanas na siyang pumapatay sa ating blessing, ninanakaw ang ating dreams at pumapatay sa relasyon natin sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Steal our blessing, kill our dreams. Sige. Sorry. Okay. Napag-aralan po namin kagabi sa Bible study sa 2 Peter 3 kung ano ang kahihinatnan natin kung hindi tayo mananampalataya sa ating Panginoon. Ang langit at lupa ay masusunog kasama ng lahat ng naroroon, kasama ang mga taong hindi nananampalataya kay Jesus, na siya ang tanging daan at tagapagligtas patungo sa Diyos. Ito ay isang panawagan na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at sumampalataya tayo sa ating Panginoon at iwanan na natin ang dating kasalanang
makasalanang buhay natin. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, pag-aaral ng kanyang salita sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, maiiwasan natin ang gawa ng kaaway at makikita natin ng malinaw ang katotohanan na daan patungo sa buhay na walang hanggan na inihanda sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ibahagi din po natin sa iba ang ating mga natututunan upang maraming maligtas na kagaya natin. So, yun lamang po. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat at ang bagyo po ay tayo ang dadaanan papunta sa kanyang patutunguhan. So, mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Amen. Praise God. At ngayon naman tayo tutungo sa ating, sabi nga ay sa ating mga partner online. At tayo po ay dadako dito. Ang pinangunahan po tayo ni Pastora Fe at batiin natin ang Andal Artillaga family. Yan. At yan, sinundan po tayo ni Kuya Chris at Ate Marta at ni Nay Gori yan sa Bulacan, no? Batiin na rin natin lahat yan. Andal, Artillaga, Silang, Bonaluz, Malasmas family, yan. At sabi nga ay kagalingan ni Ate Marta, no? Yan, masama ang pakiramdam. Yan. Nag-alwagi kasi, naglinis kasi sila dyan, no? Medyo sumakit ang mga praying sa iyo kapatid, Ate Marta, Nay Marta. Yan, at pag-iingat sa yan, mga pamangkin sa malayong lugar, no? Ngayon kasama rin natin ang aking magandang nanay, Corazon Mercado. Yan, batiin natin ang Getgano Mercado family. Kagalingan ng anxiety ni Kuya Chris at asthma. Praying sa iyo, Kuya. Yan, pagaling ka. Yan, at pag-iingat sa mga apo. Yan. Salamat po sa kagalingan ng aming mga kaibigan. Amen. Yan. Pag-iingat sa mga nagkukumpuni. Yan. Ni Ate Gloria. Dito kasama rin natin si Ate Vicky Angeles. No? Yan. Sa mapagpalang umaga po. Yan. At kasama rin natin si yan, prayer requests kagalingan ni Karina Patual Pedregosa, sorry. Yan. Okay, sabi nga dito ni Naigori, Lord, sa'yo po kami nagtitiwala. Ikaw na po ang bahala sa aming lahat. Yan, kagalingan sa lahat ng karamdaman. Yan, at pag-iingat sa pag-uwi ni Kyle. Uwi pa lang aming bunso. Yan. Okay. At ito, kagalingan po ng, ayan, okay na lahat na may karamdaman. Yan. Okay, Lord, sa iyo po kami nagtitiwala. Ikaw na po ang bahala sa aming lahat. Kagalingan po ng lahat. Yan. Okay. Pagbati. Yan, sa mga pamilya. Yan. Ninay Winnie. At kasama rin po natin ngayon si aking magandang pinsan mula dyan sa Cotabato City. No? Alamada. Yan. Sama natin ang Getgano Chua. Yan, sa pamumunan ni Ate Lilibet Chua. Yan, kasama po natin. Maayong buntag. Yan, mga sa inyong tanan. No? Yan. Tama yun. Okay. At dito kasama rin po natin ang aking classmate, ang bossing ng St. Peter, si Ma'am Hazel Esmundo. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa buong family. Yan. Yan, kay Ali at sa buong family. Yan, ang kanyang matalino at magandang anak, no, na si Ali. Yan. Yan, at si Atinela Nonoso, kasama rin natin ang Nonoso family of. Yan. At yan, pag-iingat sa mga apo na papasok. Yan. Yan, ingatan mo din si Pastor Ed Sona, sabi ni Nay Winnie. Yan. Yan, okay. So,
Yan, Pastor, isama po yan. Siyempre, always yan. Matik yan si Ate Marta. Kasama lagi natin yan sa prayer. Kuya Chris. Lahat ng ating mga pinapanalangin dito. Yan. Salamat po. Yan. Okay. The Word of God na okay. Praise God po. At syempre kasama rin natin ang Biray family. Yan, sa pangunguna ni Sister Grace. Yan, isang mapagpalang kapatid sa iyo, Sis Grace. At ingat sa pagmamaneho at may bagyo, ano. Pero medyo mainit pa dito sa atin sa San Pablo. Hindi ko lang alam dyan sa inyo dyan sa Bay. Yan. At maaaring ito ay nasa kalsada na. Ingat kapatid. Yan. At ito, at Tilyaga Alejandrino family. At syempre, batiin din natin ang pamilya ng aking partner, ang Castillo Mandigma, no? Na lagi ding nasesharean, no? At sabi nga, maging bahagi tayo ng pagpapala ng Panginoon Diyos. Yan. At syempre kasama natin from US, kasama rin natin si Sister Abigail daw, no? Isang good evening yata yan. Good morning sa Washington DC, no. Yan. Yan. Sabi nga dito ni Sister Abby, no, from Washington DC. Thank you, Lord, for being my Savior and for guiding me. Amen. Praise God. Okay, thank you, Lord Jesus. Sabi ni Ate Marta, yan. Kasama rin natin ang maganda naming kaibigan din. Yan, si Sister Susette at ang buong Manalo family sa pangunguna ni Chairman Onik at ang buong family. Praise God sa buhay mo, Sister Susette. Yan. Manalo and Laksam, no? Laksam, yan. Sila tatay at sila nanay. Namiss ko na si Nanay Susan, no? At si Belle. Ang buong family, no? Yan. Si Angel. Yan, ayan, lahat ng Manalo family, mga kaibigan po natin yan. No? Yan, sabi dito ni Sister Abby, ano, get well soon, Sis Marta. Wow, from US, yan, purihin ng Diyos. Patuloy nating damhin ang presensya ng Diyos sa ating pananalangin. Ano, yan, to God be the glory, sabi nga ni Pastor Ampe. Amen. Yan. Okay, good morning din, Sister Abby. Yan. 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 Sabi nga ni, Pastora Pe, pagaling ka, Sister Marta. Dami nang nananalangin, no? Praise God. Yan po ating gawin. No? Let's defeat Satan by praying and trusting God in all our way, in all our truth, in all our, sabi nga ay, in our life. Ilagay natin Panginoon sa Kristo. Yan. Okay. Shuttle pala. Yan, sa Seattle, Washington, hindi pala sa Washington, D.C. Okay, Sister Abby, noted, pero alam mo naman ako, makakalimutin. Okay, pero ganun pa man, ako'y nagpapasalamat at nakikita ko yung mga kapatid natin dito, no? And hopefully, minsan kasi may nagsasabi, hindi ko raw nababanggit kasi wala po dito sa comment section and I apologize, doon sa mga bagay na kung minsan may mga humahabol pero hindi ko nakikita dito. So kung ano lang po yung nakikita ko dito ang pangalan sa comment section. I don't know what happened. But sabi nga po ay ganun pa man. Ako po yung humihingi ng paumanhin kung hindi ko po kayo nababanggit. Pero tandaan po natin ang bahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Kung ito ay ating tatanggapin, ay ang Diyos ay nakikinig. Ang Diyos ang siya mismo ating nangungusap sa bawat isa sa atin. Okay? Mga kapatid, hindi ko na pahabain. Tayo po ay tapusin natin ito sa pananalangin at sa ating pansamantalang pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O namin Diyos na makapangyarihan, salamat muli, Panginoon, sa iyong gabay, sa iyong way, the truth and the life na ibinahagi sa aming buhay. Tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng katotohanan at ikaw ang Diyos na daan. Lord, baguhin mo ang aming buhay. At katulad ng sinasabi mo, Panginoon, sa iyong salita, you want us, Lord, to transform life, ang buhay na ikaw, Panginoon, ang nagbabago. Lord, tunay, Panginoon, na hindi namin kayang baguhin ang sarili namin.
kundi sa pamamagitan lamang ng tulong ng iyong banal na Espiritu. Hayaan mo, Panginoon, na magkaroon kami ng isip, puso, Panginoon, ng pag-surrender, O Lord, ng lahat sa iyo. Patuloy namin idinadalangin na sa iyong kabutihan, O Lord, ang mga nabanggit na may karamdaman, Panginoon. Naniniwala pa kami, Panginoon, sa iyong divine purpose at sa iyong kagalingan na ipinagkakalob sa bawat isa at ipagkakalob sa bawat isa. Patuloy din namin idinadalangin ang iyong pag-iingat sa lahat ng mga nabanggit, Panginoon. Especially, Lord, sa aming mga kapatid na naglalakbay sa mga oras na ito. Ingatan mo po ang bawat isa. At patuloy, Panginoon, na dinadalangin namin, Panginoon, na sa lahat ng ito, Panginoon, ang dalangin namin, Panginoon, sa aming mga kamag-anak, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, at mga nakakahalubilo namin, Panginoon, maging ilaw kami at asin sa bundong ito. Lord, ang dalangin namin, Panginoon, gamitin mo po ang bawat isa upang maibahagi ang iyong salita at ang bawat kakilala namin, mga tao sa paligid namin, ay makakilala sa iyo lamang. Na ikaw ang Diyos ng daan, ang katotohanan at ang buhay. Lord, sa lahat ng ito, ang dalangin po namin, Panginoon, ay bigyan mo kami ng kalakasan, karunungan, upang masunod namin ang iyong kalooban. Again, O Lord, we thank you and we praise you. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, mga kapatid, meron ulit kami Bible study, 8 p.m. mamaya, and everyone is invited. No, pwede po tayong mag-join. PM nyo lang kami or comment po kayo kung gusto niyo sumali sa Bible study ito. At patuloy po tayo na lumakad sa katotohanan at sa buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Again, God's morning, everyone.